Sa pagpapatuloy ng road trip ni Public Works Secretary Vince Dizon, Albay at Sorsogon naman ang kanyang sinuyod. Kumuha tayo ng update sa Agenda Weekend Report ni Ian Maghanoy live mula sa Sorsogon. Ian, kamusta ang road trip nyo? George, nasa 3 lugar ang sinuyod ni DPWH Secretary Vince Dizon ngayong umaga o ngayong araw ng linggo simula kaninang alas 10 ng umaga. Mga nakatenggang proyekto ang naabutan ng kalihim sa kanyang paglilibot na agad din namang binigyan ng solusyon ng ahensya. Sakay muli ng shuttle si Public Works Chief Vince Dizon ngayong February 1. Pero sa pagkakataong ito, sa Albay at Sorsogon naman ang kanyang next destination. Kasama ng kalihim si Bicol Governor Noel Rosal, kung saan kanilang sinuyod ang mga public works project sa lugar na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natatapos ang construction. Hindi maipinta ang mukha ng kalihim nang maabutan ng itsura ng under construction pa ring Bicol Regional Training and Teaching Hospital sa Legazpi City, Albay. 36% pa rin kasi ang completion rate nito nang simula ng proyekto ng 2023. Makikita lamang sa proyekto ay ang mga nakausling abang na steel bars at 5 abang na flooring na dapat ay 10-story building base sa initial construction plan ng ospital. Ayon sa gobernador, naantala ang construction ng gusali dahil sa binagong design ng Department of Health sa tinatayang ospital. Sige, Gov, we'll commit to finish this by end of 27 or early 28. Putol at nilulumot na one-way na malabog flyover sa Daraga naman ang sumambulat sa sunod na pagsusuyod ng kalihim. Under 12% completion rate pa lang kasi ang proyekto nang simula ng construction nito noong 2021. Ang 159 million pesos na flyover sana ang magsisilbing exit route ng Bicol International Airport sa mga papunta ng Daraga. Pero hindi na nagtaka si Dizon sa kawalan ng progreso ng flyover, gayon ang Diskaya-owned Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at co-owned Hightone Construction and Development Corporation ay may mga nakabimbing kaso bilang mga kontratista. Hindi na tayo magtataka. Noong 2020, phase 1 is Hightone, phase 2 Hightone, phase 3 Diskaya, Alpha and Omega. Kaya ang plano ng ahensya, i-terminate ang kontrata at agad isailalim sa panibagong bidding process nang matapos na ito bago mag-Setyembre. May mag-iimbestiga kung bakit nagkaganito, pero meron ding mag-aayos at magtatapos. Kasi importante matapos na, isipin nyo, 5 taon na ito. Sa Morera, Ginobatan, tumambad naman sa kalihim ang Baku-Bakong Kalsada na siya ring landslide-prone area. 90 million pesos ang ilalaang budget upang tuluyang maisaayos ang kalsada bago matapos ang March. George, hanggang sa mga oras nga na ito ay nagpapatuloy ang biyahe ng DPWH papunta naman ng Calbayog sa Samar, lulan ng isang Roro vessel para sa nagpapatuloy na Maharlika Road Inspection bukas. Niyang din ni Public Works Chief Vince Dizon kanina na dapat nang madaliin ang konstruksyon ng mga proyekto bago matapos ang mahal na araw sa Abril. Samantala, pasado alas 10 naman ng hapon sa Matnog Port sa Sorsogon ay nangako naman si Transport Chief Giovanni Lopez ng 300 million pesos na pondo upang resolbahin ang transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines na siyang naglilimit sa Bicol International Airport. So ngayon, bukas ay itutuloy ng DPWH ang inspection ng Maharlika Highway sa Samar at Tacloban. Yan muna ang latest mula dito sa Sorsogon. George? Well, Ian, hanggang kailan ba yung pag-inspect ni Secretary Dizon dyan sa Maharlika Highway sa bahagi kamo ng Samar? Yes, George. Magtatagal ang inspection na to ng Maharlika Highway ng DPWH hanggang bukas na lamang February 2. George? Okay, maraming salamat at mag-ingat kayo. Ian Maghanoy mula sa Sorsogon.